Abe, you mean everything to me yan. Paano yan? Ay, siya, kaya niyang kantahin. Kantahin mo daw, sir. Ako talagang, ako marami kong kanta. At kung wala, kahit kutsara lang, kaya kong tugtugan at gitarista ako pag ako kunta ng ikay mamimili ng tumpok ng sinsing, ang pipiliin mo'y batong mabibilo. Kapili-pili mo'y takong ng sapatos, balot sa batong bakal, anak pa ng sibil. Dal-dal-dal garya, dal-dal-dal darimon, dal-dal sundot kugunan susumpalipit. Paanong masisip-sip, kundi pag-aralang ipitin sa puwit. Ang pagriripolyo ay di ganong mahirap, hindi ka uundad kung di ka gagawang maagap. Ganon lang yun. Salamat. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Ito ay isang patuloy na rin na ang pechay ay mamumunga pala ng repolyo. Ito, bilog na eh. Abi, tinatanong ako, saan daw ba namumunga repolyo? Asan yung ano ngayon yan? Huhukayin daw ba eh. Kasi baka niyan. Ay madaling magpabili ng baka, kung hindi man baka. Yan ay mga preserva ng anak ko. Yan nga pala kabady ang naging sanhi ng paghihirap ng inyong Cabernet sa paghihirap ng paghahalaman, pagpapalay. Ito kami noon eh. Ayan. Asan? Yan. Ito? Oo. Ito ang bahay niyo noon? Hayo na kami ngayon. Yan. At ang anak ko ay apat yan na pinagtiyagaan ng inyong Cabernet na mapagpaaral. Apat naman sila ay nakatapos na lahat. Kahit na lang ang inyong Cabernet isang maghahalaman at isang magpapalay. Yan ang narating sa ngayon. Ayun, may mga negosyo na sila ron. Mayroon na ng 2 preserva na naipundar. Na sa bakit may van? Ano? Karne? Nagkukuhan sila. Naging engineer kasi Nag-resign, nag-contractor sa Bounty Press at saka sa Press. Okay. Ang hindi nila binebenta sa manok ay balahibo. Lahat ng parts ng manok nabibenta. Kaya natutuwa ako kahit na ang Cabernet hindi nakapag-aral. Inamang mga anak ay napag-aral ko. Hindi nga lang natupad na sa aircon sila nandoon. Bumalik pa rin sa bukid lahat. Di mas maganda. Hindi niya. May marine engineer ako. Industrial engineering. May teacher. Ayun, isa pang engineer na nag-Taiwan ay umuwi rin. Bumalik din dito. Maligaya na rin si Cabernet. Basta importante na pagtapos ko sila lahat. Hindi masisisi. Yan na ngayon ang buhay ni Cabernet. Kami noon. Ando na kami ngayon. Wala ka ng problema ngayon? Ay, meron. Ano? Yung hindi ko pa natutupad yung aking mga pangarap na rin na kung ito naging palay ngayon at mura ang palay, kinakailangan yung itatanim namin, nila konsi ng mga halaman dyan, babawi. Maging 3 o 4 na presyo ng 1 kilong palay ang itatanim namin dyan. Hindi naman sinasabi na hindi na kami magpapalay. Baka magtampo sa atin yung grasya. Talagang para kumita, doon natin ituon. Gagawa ka lang ng paraan. Si Sir Bernie humihirit pa. Sige, kwento mo buhay mo, sir. Hello nga pala mga ka-farmers. Gusto ko yung lubusan yung makilala ang inyong Cabernet. Ako ay nagbuhat sa Bubulong Monte, San Ildefonso, Bulacan. 13 kaming magkakapatid. 5 ako. Pang-5. Oo. Malawang ang aming bukid. Kami, gustong-gusto namin magsipag-aral. Lahat ng nauna, 5 ako. Hindi pinalad ang inyong Cabernet na makapag-aral. At ayaw ng magulang ko, magsaka lang kami nga naman hindi magugutom. Maani rin kami ng mga kulang 1,000 kaban. So, nagsaka ka? Hindi. Hindi ako nagsaka. Lang hilig ang inyong Cabernet. Gusto ko mag-aral. Nag-aral ka? Pumasok ako ng grade 4 lang ako. Ayaw nga akong pag-aral. Grade 4 lang. Pumasok ako ng grade 6. Makapag-aaral na ako. Nakapasa ako sa grade 6.
Diyan sa Bulusukan. Oh. Pagdating ng meron ng 1 linggo kong nag-aaral, nakita ng magulang ko nag-aaral si Cabernet inalis ako't mag-aasawa lang daw. Hindi raw makatutulong yon. Oh. Mag-aasawa, dinala ko ng Tugigaraw. Linipat ka? No, inilipat ako ng Tugigaraw nung lumipat ako ng Tugigaraw na yun 1 taon ako ron. Inuwi na naman ako rito. Tinatakasan ko yung bukid na yan. Hanggang sa... Anong ginawa mo sa Tugigaraw? Pinagsasaka rin ako ron. Pinagsaka ka? At maluwangan sa akin ng mga kapatid ng tatay ko ron. Ngayon inuwi ako rito. Hanggang sa, ayan, naiisipan ko, pag mapapatanim sila, tatakas ako. Kung gusto ko talaga, kumita ako ng pera, naging hawa, hindi yung nahihirap. Mag-aaral ako kung 3 baligtad lang sa bukid nagbabaligtad ako sa Pilapel. Uuwi ka naman, sunong ko 500 sitaw. Hanggang bubulong malaki. Sitaw pa rin kung dumating ng alas 9, sitaw ko pa rin inuwi. Naiiyak ka. Ilang kilometro yun mga... Ibig mong sabihin, hindi mo nabenta? Hindi nabenta, dahil na nagmamabilis ako at papasok ako ng eskwela. Ngayon nung hanggang sa akin lumaki, umidad. Hindi ka ako kuliligaw. Kahit pinakamaganda ka pa, pinakamaluwangan sa akin mo, hindi kita liligawan kung hindi ka nakapag-aral. Sabi mo? Talagang sinabi ko. At ginawa ko naman, dahil sa misis si Madam? Iyan ay aking kapempal kay Bonnie Malga po. Pempal yan. Nag-aaral yan nagkakilala? Sa SAC, sa San Agustin College. Saan po yun? Sa Baliwag. Ngayon siya habang nag-aaral, ako naman ay napasok sa San Miguel Corporation kung marunong akong makisami. Anong trabaho mo doon? Sa carton plant ako. Doon, okay doon. Bihis, magaling, nakapagbibigay yan ng pera. Yan ang gusto mo no? Yan ang gusto ko. Ayoko sa bukid. Kahit marami pa kaming palay, matong-matong. Ito, nag-aaral yan, sabi ng ama ko. Yun, dumating na naman ay kasulat nung penpal. Nung penpal mo. Sagutin mo. Hindi muna hindi muna. Ayun, pupunta ko sa eskwelahan. Ayun pala, siya nag-aararo rito. Tinuturuan ako mag-araro, kutakot-takot na babaligtad akong ganyan sa araro. Yan, siya namumula. Ngayon, ano ba naman kako, Lord, yung ginawa mo sa akin. Inayawan ko sa bukid, binigay mo rin ako sa bukid. Ang mga pangasawa kay alang kapatid, solong anak Kaya siya ang nag-aararo. Nung ayun, punla, dapog-dapog. Talagang, hala akong alam. Ngayon, nung kumanang yan, kapipilit sa akin ng mga tatay ko, nagse-seminar ako. Kada seminar na inaatinan ko, naka-10 seminar lang ako. Tinandaan ko, kung parang pag-aaral din yun. Sa 10 seminar ko na yan, matutuhan ko lang ay isa. Doon sa inilesyon na yun, may 10 na kakukong kaalaman. Napagsama-sama ko ngayon yun. Nung mapagsama-sama ko ngayon yun, kinilala na ako sa, nagsaka ako ngayon dyan napakarami. Nang sinaka ko at maraming mag-aani natuyot. Nang matuyot ngayon yan, kami, umuutang na ako ngayon. Mag-aani kami, 200 kaban ang natitira sa ako. Ano ba naman ka ako sa bayan? Kaya nga ako ayaw ko ng sasake. Puro sako lang natitira. Gaano katagal yun, Kaberni? Kuan, 3 hanggang 4 na buwan. Ay, butit hindi ka nagbenta ng lupa mo. Kanya yun Hindi pwede ibenta. Buti na lang hindi nakapangalan sa'yo. Kaya Madam. Ikaw naman ko na yan. Paano kaya ako ma-approve yung aking pagsasaka? Teka sir, balik natin. Sinortcut mo Nandun pala kayo sa Baliwag, tas nagsasaka pa. Hindi mo pa kunento paano kayo naging mag-asawa? Ayun, pinakilala niya, hiniling niya makilala yung 12 kong mga kapatid. May sa Tugigaraw, pinauwi rito. Nung pauwi rito, anak ng ine, may pinainom ako ng mga polvo. Pagsubok pala yun. Wow, pinainom ako ng polvo. Naibida ko nga sa pamangkin ko. Hindi ko naman talaga gusto yun. Kasi gusto ko at nag-aaral Tapos alam mo na kung pakikisamahan. Yung mga magulang kay siya nanaligaw. Ngayon sige. Aral. Hanggang sa namanik na akong mag-isa, sabihan ako. Sinabi ko sa mga tatay ko, ako raw kakay mahihingi. Doon daw kako ko. Ayaw ng mga magulang ko. Ako na nakiusap. Nag-iisa ka akong anak yon. Kami ng mga kakilabing 3, 7 na lalaki. Pagkaloob niyan. Yun, naging ko na. Hanggang sa na magsaka ako. Tapos nauwi ka na sa pagsasaka. Nauwi na sa pagsasaka. Yun, lahat ng ayaw ko. Bumuntot ako sa traktor at tumalon din sa kabila na rin.
Hindi ko napigil eh. Talagang ala ako eh. Mapakahina. Isi-shortcut ko na muna itong pa na ito. Dito na. Nung Ano yun eh, minana mo kay Lolo Luis yun eh. nung maikuhan ko siya, nagsasaka ako, napagaganda ko naman. Siguro talagang gusto ni Lord na ako ilagay sa farmers. Napagaganda ko. Dapat kulang ang tubig. Alang source ng tubig. Nung mag-aani nga kami, napaani ko ng 200, kulang. Dahil sa utang lang, utang. Paano kaya ako makakawa sa bakit ka nagne-negative ka? Nagne-negative. Bakit Kasi bakit nga, nangungutang ka? Ikaw, Oh. nagkasakatebyan lang kayo. Ikaw na ngayon, pag alam kong may pera, uutang ko sa iyo kahit na 20%. May magamit lang ako sa bukid ko para mapaganda. Farmer, yung tinatanim mo, inuutang. Inuutang mo lang. Kaya magsasako. Halimbawa, si Kanante. Pati yung pinakain mo Kanante, magpapagapas ako, bigyan mo na akong sako. Sasako ko niya, sakto lang kay Kanante. Ang material lang sa akin, sako. Basta gusto ko mabayaran siya. Ganun ang nangyari sa akin. Nag-decide ako ngayon na maghalaman. Sa tuwing magtatanim ka, nangungutang ka. Bakit ka nangungutang kasi nagkasakit yung biyanan mo? Hindi yan ko. Doon nag-umpisa. Lahat ng kwan. Dati sila may mga kamalig ng palay dyan. Naubos yun, nabenta kalabaw. Hanggang sa itong nag-aaral. Sabi ko, hindi kayo hinto ng pag-aaral. Pag-aaralin kita. Pinag-aaral mo si Madam. At ako'y manalang ka lang. Manusaw, pag-aaralin ko siya. Yan ang sinabi ko. At ayoko naman na siya magtatrabaho. Ako magtatrabaho. Nakatapos. Anong tinapos ni Madam? Secretary stenotype. Yung stenography, yung ganun-ganun, ma'am. Hirap na. Ngayon, nung mapangasawa ko siya, kinuha ko na, paano kaya mapahawag mga utang? Na kung ganyan. Nag-try ako ng halaman na 1 lata, ampalaya. Ampalaya, naku po. Anong taon yan? 2009. Noong 2009 na yun nung bumagyo po ngayon na ang tanim ko noong parang kasalukuyan. Na hanggang sa naka-4 na pitas dumapa. Kumura pa ang balag. Naka 40,000 na kaya ang puhunan ko lang ay 10,000. Kumita ka na. Kumita. Lintik ako. Okay. Nag-try ako. 4 na lata. 4 na lata sa 3,000 square meter. May 4 na lata. Namumuhunasan ako ng 35,000. Aba, kumita na. Ayan, sila konsyal. Kumikita ko ng halos mga 260. Ayun, itinuloy ko na itinuloy. Kaya doon nag-umpisa na ako ay nakilala ng mga taga-provincial, region na si Caberne hindi na magsasako ngayon. Proud na proud akong isang magsasaka. Yun, napag-aral ko yung anak na yan na nag-umpisa sa 1,000 square meter na pag-alaman. Doon ko sila napag-buhay ang mga nuno niyan at talagang kitang-kita nila. Bakit yung 1,000 square meter, ba't hindi mo linakihan? Nilakihan ko nga nung kumita ko ng, di ba, nakurapangan ng bagyo, kumita akong 40,000. Dinagdagan ko ng 3,000 square meter. Mga 260 na kinita ko. Ayun, dinire-diretso ko na yung pag-alaman. Gumagastos ako ng 70,000 sa 2 hektarya. Dapat na 70,000, ang ginagasto ko, 50,000 lang. Buong taon na rin, 50,000 na rin. Bakit? Kasi magtatanim ako ng huling linggo ng April. April, May, June, sakahan. Sakahan, pumipitas ako. Gumastos man ako ng 80,000, dito ko lang kukunin sa 50,000 ito. Okay. Ngayon, napatakbo ko niyan. Dumarating ang anihan, humahakot sila ako siya, ang palay ko nakakuha niyan, walang babayarang utang. Dahil may gulay ka? Dahil may gulay ako. Itong 1,500 nito, ang target ko yan, yung 1 hektarya na yan. Gagawin mo 1 hektarya na puro cabbage? May cabbage, may sibuyas. Ayan, nag-try nga ako. Yung isang sachet lang, bakit ganun ang napalabas ko? Ito. Yan. Naku, bawal tayo magpakita. Hindi, ganyan lang. Isang sachet lang na ganyan. Sino ba yan? Kaibigan ko ba yan? 2 ganito lang. Nung maipunla ko, yun ang naging resulta. Ibig ko sabihin, kung yung repolyo ay na itanim ko na pamunga kung gano'n, ito pa kaya sibuyas ang hindi ko mapaglaman. Sa management lang naman ang kailangan niya. Management lang. Sanay na sanay ka na rin sa sibuyas. Ipapakilala kong
Dahil sa punla pa lang, nang ilipat ko, ganito na kalalaki. Eh, sibuyas, nung ilipat ko, butong-buto. Ala akong nalalaman. Dahon na nga, isang buwan, kinakantsawan ako. Petsay daw, paano raw bawang paghukuha ng laman ng sibuyas, sinuhukay raw ba? Ibig ko nga maasar eh. Oo. Abay, hindi kaya Sir Bernie, ano ang sekreto ng success mo? Bakit ka successful? Ako sa akin, ang paniniwala ko, unang-una, lahat kay Lord, sa puso. Sa puso. Yung pagmamahal at kung saan ka, ibigay mo yung ligaya dun sa, ituon mo yung sarili dun sa iyong ginagawa. Mahalin mo? Mahalin mo. Kaya, kailan mo tinanggap na, na ang kapalaran mo ay magsasaka talaga? Ay, magbuhat nung ako mag-umpisang nung kumita ka? Kumita. Abay, tinikman ko magsawang. Ang mangristo sa sabungan. Makapagwila ako ng 500. Oh. At dahil 3 college ko sa Manila. Nangingristo ko. Iilawin niya kung to. 3 araw, hindi ako umuwi. Dahil ala pa ako 500. Talaga? Paano yan? Wala nang sabong ngayon. Online hindi. na. Inalis ko na. Wala na yun. Inalis ko na. Nung ang mayor namin, si Mayor Jesse BCO, natalo ni Don Silverio, yun ang sabungan inalis ko na. Dahil noon, pag aki, Lotris, Antimano, may uwi akong pera. Pero yun, ginagawa mo lang yan sa hanap buhay mo? Hanap hindi buhay, ka nagsusukal? Hindi. Ngayon, ginawa ko rin para akong nasa sabungan. May tanim akong halaman. 10, 20, 10, 20. Dahil namimitas ako, 1,000 kilo. 1,000 kilo. Mas sigurado? Sigurado. Hindi pa nakabingit ang aking sarili sapagkat dun sa pangingristo mo, isang pa mo nasa hukay. Dahil? Pag naituro ka ng kapustahan mo na ikay pumusta sa kanya, hindi mo binayaran, malamang sa balugbog ka paglabas mo ng sabungan. Iyon ay tiniis ko yun. Napakalaking hirap ang pinagdaanan ko para makatapos lang ang mga anak ko. Kaya nung magsipag-resign, umiiyak ako. Mag-resign? Sa trabaho. At umuwi nga rito sa bukid. Gusto mo magtatrabaho sila? Nagtatrabaho at naka-uniform. Ba't ayaw mo silang magsaka? Mahirap nga Ayaw kong danasin nga nila yung sa bukid. Na ganun. Pero ngayon, kahit 100 hektarya, bigyan mo sa akin. I-manage ko na ngayon yun. Tatuwa na yun. Kaya kong bigyan ng posisyon yung mga dapat ito palay, dapat yun ganun, munggo o kaya kamuting kahoy, ganun. At least may magtutuloy ng pagsasaka mo. Yung anak kong marine engineer. Siya magtutuloy. Siya kung kasama nung paunlarin ko yung kwan. Dahil napek sa pagsampa sa barko konti nang makamatay. Dito ko na lang ako sa bukid. Hindi ko na pinasampa. Yung panganay namin. Siya tumutulong sa'yo? Siya tumutulong. 100 hektarya, kilala ka ni Bilyar, baka ibenta mo lang doon yun. Hindi naman. Nasabi lang natin na kaya natin nung utak natin na ibig sabihin, ito yung gagawin natin doon. Ito yung gagawin natin doon. Ganon. Okay, meron ka pang gustong i-share, sir? Para ma-encourage yung mga natin. I-encourage mo ba sila na yung mga anak nila maging farmer din? Ako, yun. Kamukha nung sinabi ko sa inyo, huwag kayong magsisisi na kung yung anak nyo ay sa bukid kayo nakatira, mahiligan din sa bukid. Sapagkat nandoon, unang-una, ang ligaya, sama-sama ang pamilya, na tutuparin yung inyong mga pangarap. Ayun, ngayon. Ayan, at sila konsihal, buhay na buhay. Tingnan nyo yung maging pangarap ng inyong kaberne. Nga lang yung mga baka namin at kalabaw rito. Na mga baboy net, nabenta ko ng magkasakit anak ko. Pero ngayon naman kung gusto nating may baboy, sa preset ban, meron. Pero ang layo pala ng lalakad mo, Bulacan to Pampanga. Eri lang, kabila lang. Pampanga, ayan, nakikita mo yung saging na yan, Pampanga na yan. Ayan, yung saging na mahabang... Pampanga na yan. Mahaba ang puso yung buwig na yan. Ayan, paglagpas mo ron, tandaba na yun. Kalayo ng linalakad mo, Bulacan to Pampanga. Anong barangay ito? Bisal Santo Cristo. Candaba. O kabila mo naman doon sa bukid ko na yun, Bisal Santo Niño, Candaba, Pampanga. Pagkabila mo lang doon sa bukid na yun, kasi yung area na yun, 1 hektarya kalahati yun. Ito 1 hektarya ito. Boundary. Boundary yan. Sige sir, meron ka pang gustong sabihin? Next time. Pagka yan naitanim na natin lahat doon yun natin. Ilipat na tayo. Ando ron, magkikita pa tayo. Ilipat na tayo. Okay. Ilipat na tayo. Doon. Sige. Kasama ba ako ron? Hindi, oo. Baka yung mga teacher doon magkuha na naman ng pagkain. Tingnan natin dyan. Hanapin
Teka, Tara na. tayo kukuha tayo ng pagkain kung anong makakain dyan. Kung saan ka nandun ako ngayon dahil na yung puso mo saka yung puso ko nandoon ang pagmamahal sa ating mga ka-farmers. Gusto kong i-share pa rin. Tamang noon. Ngayon napagsasabihan mo ko, alam mo Tata Bernie are ko Eris Gano'ng kataas ang naging laki? Yan. Kung bakit ngayon di ka lumagay. Kanda kasi nga pinahalagaan mo yung mga award mo na yan. Hindi mo naman kaya ibayad sa tricycle yan. Ako nga nagtuturo. Yun, sa kahiyan ko, alam mo Anong naman Teka, ang ibig mong sabihin, nagturo ko na nagturo, hindi ako humingi ng bayad. tapos napabayaan mo to, ganun ba? Hindi naman. Ibig sabihin, doon sa luwang nung nakukuha ko, kung yan ang tinutukan ko. Mas mayaman ka, ibig Doon sabihin. karahotin ako ngayon. Oh. Totoo na yan. Dahil na, mga nagsipagtagumpay, yung mga nandiyan, kumpare ko na ngayon. Yung mga tinuruan mo, nagsipagyaman. Sila Mari Sangguyo. Balato, sir, ha? Inakit ko to. Pumayag ka na kakot. Ako naman konti na labuhay ko. Pumayag ka na sa desisyon namin. Okay naman. Kanya yan mahirap naman ako magdesisyon ng abla. Hindi mo nga maibenta, di ba? Milyonaryo ka ba, sir? Milyonaryo ka ba? Ako nung nasa PhilRice, sabihin ko sa inyo, si Sir naging kandidato na sa Palayabangan. Ako naman ay naging I am proud to be a farmer. Gusto ko maging milyonaryo ko. Ang naging milyonaryo nga yung mga tinuturuan ko Hindi ikaw. Hindi ako Pero, bakit kaya? maraming kulang nga. Ganon. Sila yung mga nag-boom Nag-boom sila talaga. Lahat ng mga... Di bale, marami ka man naturuan. Naman. May legacy ka naman. At saka hindi, binalik naman doon sa mga anak ko. Sa mga anak mo. Mga anak ko kung noon kami sa isang tiyo putol-putol. Pasko isang mansanas na ganyan nagbababagbag kaming 13 magkakapatid. Mga anak ko tigli-5 mansanas na nagbababagbag pa rin, 5 yun. Kami isa lang babagbabag pa kami, hati-hati. Kami lahat. Ngayon yung mga anak ko, 4 sila, tigli-5 na. Akin pa kay isa. Kaya pa. Kaya pang magbigay. Wala kang pinagsisihan. Wala akong pinagsisihan. Kaya sabi ko nga, salamat kay Lord. At salamat din sa aking asawa na ako ay pinagtiwalaan niya di sa aking mga ginagawa. Totoo na niya. You mean everything to me yan. Paano yan? Siya, kaya niya kantahin. Kantahin mo daw, sir. Ako talagang ako marami kong kanta. At kung kahit kutsara lang, kaya kong tugtugan niya. At gitarista ako pag ako kunta ng ikay mamimili ng tumpok ng sinsing, ang pipiliin mo'y batong mabibilo. Kapili-pili mo'y takong ng sapatos, balot sa batong bakal, anak pa ng sibil. Dal-dal-dal garya, dal-dal-dal darimon, dal-dal sundot kugunan susumpalipit. Paanong masisip-sip, kundi pag-aralang ipitin sa puwit. Ang pagriripolyo ay di ganong mahirap, hindi ka uundad kung di ka gagawang maagap. Ganon lang yun. Salamat. Inagapan ko. Baka sakaling umunlad. So wala pa rin, hindi pa rin tayo tapos. Wala na, hindi na tayo natapos. Kasama daw nun. Okay. Hindi, sinasabi ko naman sa iyo na basta, sige, kung saan tayo makarating hanggang sa umugang lupa, para magtagumpay din tayo kahit bagya, matulungan natin ang ating kapwa. Yung paglakad ko, yung una natin destinasyon ay Mindoro. Kasama si Derek. Pupunta tayo ng Mindoro. Kakayanin mo na ba? Nakagayak na yung barkong sasakyan natin. Punta rin, pag-uwi ko sa kanila, ganyan ako. Kung lumakad ka, nagmamonitor ako sa pamangkin ka, para noon lumakad ka kakao. Hindi pwede yung, ako nagdala sa Cavite, ako nagdala sa doktor. Talagang sinubaybayan ko dahil na yung legacy niya na makatulong sa kapwa, ganun din ako kasi
Noon, talagang tutuhan niya. Hindi ko lang in-interest na makabili ng ganong kaluwang na lupa rito. Sapagkat meron naman sa yung misis ko eh. Eh siya, in-interest niya yung sana kaya na tatayon ko ng eskwelahan yan. Naku, gusto ko kang mabili. Pero nangyari naman, hindi lang lahat. Nakapagtayo rin siya ng eskwelahan, hindi lang ano. Siya pa nga nagpapakain minsan doon sa mga estudyante, hindi siya binabayaran eh. Ganon ang nangyari sa kanya, natupad na may pangarap niya. Eh ako, tama na sa akin ito. Okay na. Tara na. Paano, boss? Tara, hindi ba tayo nun? Abay ka. Tara na. Alam po. Ano po? Yan yung ating mga teacher na nung una talagang mga kabang-kaba doon sa mga itinatanim na Gulay. mga gulay na yan. Alam man nila pero sabi ko nga sa mga ginawa nila walang mali, lahat tama. Kanya lang, dun nung una, nung sinabi nila, tama ka ako yung mga seedbed na yan, pero mali. Ba't daw ganun? Tama mali. Mali ka ako yung nagiging pagkuha natin ng prepare ng seedbed. Kaya nung balikan namin, merong malaki, merong maliit, kung ganyan, kumuha kami nung organic na inilagay namin dito, kaya ayun, na marehas yun. Saka itong mga ako na ito, talagang ako naman natutuwa, napakasisipag. At ako naman ganda kasi pamilya na rin dito, talagang unang-una akong pupuri sa kanila. Pero nung yan yung mga nalulungkot, nakita ko, mga nag-asima ng mga mukha, kaya sabi ko, paano kaya gagawin natin dito? Inimbitahan ko ito. Si chairman. Sabi mo, pinapakilala ko rin muna sabi. Kaya interviewin mo rin mga teacher. Ayun. Okay. Tour muna tayo, ma'am, sir. Tour muna tayo doon sa garden. Doon muna po tayo sa Saan po tayo? Welcome Big C. Okay. Tara kayo. So si Chairman Ferdy hindi po makababa ng sasakyan kasi hindi pa ho siya magaling. Welcome to Big C. I love Big C. Ako po si Ma'am Joanne Manikis po. Ayan, Ako si po Ma'am ang Joanne. EPP coordinator po ng ating paaralan. Oh, I see. Ako. Bali So dito. kahit na homeschooling tayo, kayong mga teachers nandito sa school. Oo po, hands-on po kami dito. Pero sinusuportahan naman po kami ng mga parents. I see. Tapos, ayan po, maganda po yung ginawa nilang suggestion sa amin na hindi dapat po maraming variety of crops. Kaya po, pinag-iba-iba po namin. Okay. Mababa po. Tapos, sa bandang dulo, yung mga gumagapang po. Ayan po. May tanim po kami citronella, pang kontrang insekto. Insect repellent. Apo. Mga pang paganda na alugbati sa aming lantern. Oh. Talong. Talong. O, ito. Upo na may kasama pong oregano at mayana. Oh. Tapos ayan po siling tari. Maraming paggagamitan yan. Bakit Big C? Anong ibig sabihin nun? Bio-intensive gardening in the community. Ah. Project po iyan ng aming Mayor Carla Galveston. Nung una po, iyan ay sa barangay lamang. Tapos ngayon po, itong edition na to, ito pong taon na to, pinasok po siya sa school. Okay. Okay. Ito po, karaniwan, kasalukuyan po namin itong dine-develop. Ano to, teacher? Competition ba to? Pagandahan ba ng garden to? Malaki po ang pinaglalabanan dito, 100,000. Ito po ang mga sitaw. Tapos Ito, po may ang bunga ng palaya. sitaw. Ang palaya po na may kasama ding sili. At may mga okra-okra po sa paligid. Ayun, yun sa may perimeter fence. Opo. Ayan, dito po. Dito po kasi pag ganyan pong contest, lahat po ng sulok tinatanim. Tinatamnan lahat. Aksayadong lupa, sir. Yung po mga ampalaya namin, kaya sinuputan. Dahil nga po organic farming po ang pinapractice dito. Bawal po ang commercial insecticide.
panay ano lang po kami, mga organic na gawa lang din po namin. So, hindi po siya ganun katapang. Oo. Nasisira pa rin po ng hayop. Kaya ginagawa po namin ng paraan. Kaya plastic na lang. Opo. Okay. Pakita natin ang mga magagandang teachers. Yun. Yan po ang ating mga katuwang sa araw-araw. So teachers lang ang pumapasok, ang estudyante hindi. Ay, opo. Oo. Tag po kumukuha ng module yung mga nanay, nakakatuwang po namin sila dito. Okay. Yung mga nanay ang naging Ayan ang repolyo. Ito po. Una dun sa akin yan. Talagang po, big silang sa kalam. Big C. Big silang sa kalam. Meron po kaming dalawang uri ng repolyo, green po at saka purple. Violet. Sa kalam. Yan po ay naitaguyod namin lahat sa pamamagitan po ng mga tumulong sa amin na sa community. Una na po dyan yung Bukal Farmers Cooperative. Kana Sir Ferdy. Opo. Sir Tapos Ferdy po, Santos. Samahan po ng PTA, mga 4Ps, Tupad Dole worker po. Tsaka po yung SICAM po sa DSWD munisipyo po. Tsaka po yung mga parents namin, mga asa-asawa. Yeah, asa-asa. Teacher Joanne, bakit kayo na-convince na mag-vegetable garden? Una-una, dalaga naman pong sa isang paaralan po, hindi po nawawala ang may vegetable gardening, lalo na po sa mga pupils. Part po kasi ng curriculum na ituro ang gardening. EPP Agriculture po. Isa po sa component ng edukasyong pantahanan at pangkabuhayan ang agriculture. Pero kahit po wala kaming mga estudyante, tuloy pa rin po ang project. Una nagsimula po kami noon, gulayan sa paaralan, GPP. Nanalo po ang ating school doon, Hall of Famer po. Tapos napalitan po siya ng gulayan sa paaralan, patuloy, kalinisan at kaayusan, patuloyin sa tahanan. Hindi lang po school, kundi buong community po nagtanim. Nagtanim. Tapos may model home po kami na tinulungan po namin na ma-improve. Kaya po, ngayon po nung naging project po ng aming mayor, Carla Galvestan, ang Big C. Una po sa barangay lang po ito, ipinasok po sa school na talaga pong tinanggap po namin. Hindi lang po dahil sa malaking premyo. Totoo po, malaking premyo. 100,000, computer, laptop po, mga machineries, mga buto, lahat po ibibigay. Pero hindi lang po iyon ang hinahangad namin. Una-una po, talagang ang school po wala namang kinikita dahil wala po kaming kantin. Isa po ito sa source of income po namin ngayon. At saka po, naiso-support din po namin sa feeding program po namin. At isa pa po, buong community po, nahihikayat din po namin magtanim. Yung mga sobrang binihi po namin, naipamigay po namin. At yung pong inaani namin na yan, yung iba po, pinamimigay din po. Yun. Pero kayo ang champion? Yung mga nakaraang araw po. Ilang contest na po, Hall of Famer po ang ating school. Sa Big C po, wala pa. Sa March pa. Opo. Pero kayo rin yung contender. Kayo rin yung pinakamalakas doon. Buong division po. Kasi yung laban po noon, buong division of Bulacan po. Hall of Famer po kami doon. Ngayon po, buong San Ildefonso po. 2 district lang po ang naglalaban. Panalo na. Nako, hindi po namin masabi. Opo. Ang mga humble ang mga teachers. Mas maganda nga naman to kaysa sa ornamental. Opo. Kapakipakinabang po talaga. Hindi na abisuhan yung basurahan, hindi nakaalis. Maganda yung sili, sir? Sili, papaya. Kumbaga sa kuma, para nilang ang
Asitaba. binonsay. Ganon. Oo. Parang nabonsay siya. Yung lilit na yan, tinan mo kapal ng bunga. Ang kapal ng bunga. Yan natural lang sa organic yan. I see. Natural lang yan sa organic. Wag daw kukunan yung basurahan kasi hindi nasabihan. Insect repellent yan. Yung ano ba yon? Tanglad. Yung tanlad na yan kasi, kumbaga sa kung ala silang pader dyan, iwas sa stress, tapos, insect repellent yan, kung may mga hayop dito, iaaboy nila. Hindi man sila makamatay, pero iaaboy nila yung mga hayop na lahat ng under yan. Okay. Ito tomato naman, itong nasa likod. Mukhang Napakalalaki ng naging bunga. mukhang maganda yung tomato ninyo. Parang, Marami na Ano po laki? na ano yan. Magsasample Ayan po. picking daw ang mga madam. Kamatis para sa taong matagal nang nagtitiis. Ganon? kala ko kamatis, para gusto nyong kumini. Yung patola po, Oo. para sa taong laging binobola. Nanggaling na sila ron sa bahay. Kala ko nga dito una. Kabilaan. Kaliwat kanan. Ano ba? Isausaw mo lang bagong at kamatis. Bagong alamang at kamatis. Ay, nabisita ka. Marsa yan, mga mapupula. Ilang inches yung kamatis kanina? 3 inches. Mga ilang grams kaya yon? Bigat. Madaling mahinog. Mainit eh. Kulang na po. Napakabango ng kamatis. Dito po sa paligid, marami din po kaming pipinong green. Nasaan yung kanina? Napakalaki ng Ang dami kanina. pala. Anyway, basta ito po, ang dami nilang na-harvest. Hindi pa sila pinagpawisan yan. Ito bang project na to magtutuloy-tuloy? Ay, opo, magtutuloy-tuloy po yan. Kasi po, lalo po ngayon yung panahon ng pandemya. May pang-support po sa pagkain. Kung sakalit lumawig na naman ng lockdown. At least, yung school namin may mai-contribute sa community pantry. O kaya po Sobra-sobra. sa mga estudyante namin nakasama sa feeding program, masuportahan po namin. Sige, hindi na po kami magtatagal, ma'am. Maraming salamat po sa... Maraming salamat din po. Oo.